morning song, may messenger ng ipadalang Diyos. Hallelujah, na baniya na kabalo na kailan niya. But to make this short exon, he is our very own brother from Compostela Church under Pastor Judy Lavador. And he is a Bible school graduate from A. Maikson, Davao Saksa, Cebu, Davao City, Saksa. Praise God, hallelujah. Salamat sa Diyos for this wonderful opportunity atong nakauban mga igsoon sa Diyos. He is now a current student at the City of Banao. Salamat sa Diyos nga nahimo sa siyang panalangin sa iyang mga kaklase o sa mahong dapit igsoon. Bisan asa ta ibutang, amen. Ang Diyos ganyan mo ay mahinaya. Praise God. Allow me to introduce the man of God this morning. So everybody say, God bless you, Brother June Adrian Hinito. God bless you, Brother Adrian Hinito. Praise the Lord, hallelujah. Blessing sa mga igsuman. And allow me to lead this time. Praise the Lord, hallelujah. Sa itong mga pagpasalamat mga igsuman, alam sa ito, ulit ng Diyos, una sa tanan. I would like to give honor sa ito ang Ginoo sa iyang pribilehiyo. Nakakataroon sa inyong atubangan mga igsuon. Praise God, hallelujah. Wala ko ning gidaho mga igsuon. In fact, praise God, taliwala sa taga-busy mga igsuon as a student, as a college student mga igsuon. Gunahan ng tatang dili lang mong buhat sa may anig prepare, una-unaon may igsuon lang mga prepare para sa mga kalibutan ng mga butang. Pero tungod kay dunay prinsipyo mga igsuon, praise God, na isip ko sa magwawali sa pulong sa Ginoo. Dili kita mahimong mabaliban mga igsuon sa iyang kita pagkakayuon gasay sa iyang mga pulong. I give thanks to God, even though nakaka mixed emotions, mga igsuon, praise God. I am happy first, mga igsuon, praise Lord, nga nakita na sa nako pagbalik ang mga dagdag saints, mga igsuon, praise the Lord. Hallelujah. Sa dugay, hindi kayo, wala na makita, mga igsuon. Sa ako po ng kalipay na bisag wala diri nga to ang senior pastor, Pastor Rinaldo Leston, Sister Edita mga igsuon. Apat sila karon nga nasayod ko nga nagatan-aw sa atong live streaming mga igsuon. Listen Rose mga igsuon, praise God. Atong pasalamatan ng Dios sa ilahang padayon nga pagsuporta alang sa buluhaton mga igsuon. And kung inyo nabantayan mo nagpaspas ang akong istorya mga igsuon sa tinuod lang gibati pod kog kabulba ikaduha nako nga gibati mga igsuon. Kay una sa tanan, praise God, hallelujah. Kaning busy na kaita sa pag-eskwela mga igsuon. In fact, praise God, hallelujah nga daghan din ng panahon nga wala na ko sa church, wala na ko yung Bible study, wala ko yung prayer meeting, including Domingo mga igsuon tungod sa mga schedule na ako matag Domingo mga igsuon sa eskwelahan. Pasalamat ko sa Diyos nga ito lang naging Domingo na humanagin taron ang mga Sunday na classes. Nakabalik na ko sa pagsimba. But unfortunately, wala ako kabalik sa mga church gulog simba mga igsuon. Kaya ang akong lawas niya itong naging simana gigan sa midterms mga igsuon. Pero yung luya ako tungod kay lagi piin na mo sa Bado. Pati yung kapuyang igsuon ako pamata ng buntag paghaging Domingo mana sa grasya po sa Ginoo ana ko masayre may igsuon. Ako lang gibati hindi ko ganahan na magpabilit ni nga sistema nga di ko makasimba. Mana akong ni chat ko sa Danao Saints may igsuon pwede pa ko nga makaadto kasimba. O salamat sa Diyos na gidala po nila sa Kantino, first time ko dito. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Diyos. Ila sa tabi pa-surprise sa pawali ng igsuon. O kaya lagi di man tamo baliban mga igsuon, morning nga nihatag sa tas higayon. Praise God, hallelujah. O sa ikatulo na kong debate mga igsuon, praise God, subong mong kamalandungon, ako na balaka mga igsuon. Kaya ang atong tingog, praise God, kung inyong nabantayan sa pila kahigayon, manilinig si manakaw, at ito'y tulog dahil mga igsuon tungod sa mga project, nag-abot ng mga reporting, mga daghan kayo gibuhat mga igsuon, isip ng future na kuan na igsuon, future na maestro. Praise God, hallelujah. So muna may igsuon, isip usang educator, daghan kay andamon may igsuon, muna ko malaka. Pero hinao, praise God, na taliwala, hindi nga po mga ibang
Nakatricks ako ang lips, may igsuon, pero nagya po ng mga pagkuro, praise God, hallelujah. Pero kani, kay kuluhan sa Diyos, dili ni sa ako ang hindad, dili sa ako ang intelihente, igsuon, dili sa ako ang galingon, kapag sa tabang sa tungkuhin ng Diyos, sa iyang balang Espiritu, kinahangatan karoon ng mensahe, na makahatag kamakuhan, na makahatag kadasig sa tuwang matagusan, hallelujah, praise God, sa puntan na umurag, ready na ang tanan mga igsoon, praise the Lord, hallelujah, open ninyo ang mga Biblia in the book of John. I know you are very familiar of this verse, mga igsoon, or in this chapter. In the book of John chapter 11, reading from verse 38, mga igsoon, up to 48, pasensya ilang, pero taas ilang sa inyo mga pasensya, mga igsoon. Ato ning basahon, praise God, hallelujah, taas-taas, giving a content, mga igsoon. But with the help of God, mga igsoon, I hope God will open our minds, mga igsoon, praise God, hallelujah. So in verse 38, mga igsoon, sundi ko ninyo sa pagbasa. Verse 38, Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave. Ang tanan mag-ingon, it was a cave. It was a cave. And a stone laid upon it. Verse 39, Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him, the sister of Lazarus, so on, na maong namatay, that was dead, saith unto him, Lord, by this time he is thinking. Lord, subong mo pumalandungon, pero karong hidayon na, nanimaho na siya. Hallelujah. For he had been dead 4 days. Imagine may igsoon, kung dunay bagi nga maliksan sa kalsada, pila pa lang ka oras may igsoon gikan sa pagkalibis, manimaho na na. How much more kaning usa ka patay lawas sa tao mga igsoon, gisulod sa loob nga nangan nga mawang lamok, ug sa diyang ilang gihuna-huna nga tungod kay dunay upat ka adlaw nga milabay, nanimaho na kini. Sila silang una isip nga tao. We have that common sense. We have that sense of smell, mga igsoon. Nga siguro di ni kabante nga itong mga ilong tungod kay pila na itong kaadlaw na namatay. Hallelujah. But the Lord, Jesus Christ insists, mga igsoon, in verse 40, Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Wow! Kung Hallelujah! ikaw magatuo, makita mo ang himaya sa pagpuri ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hast heard me always, but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth! Hallelujah. And he that was dead came forth, bound hand and foot with great clothes. Ang tanan magayon, great clothes. Great clothes. And his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, loose him and let him go. Verse 45, then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did, believed on him. Hallelujah. But some of them went their ways to the Pharisees and told them what things Jesus had done. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, What do we? For this man doeth many miracles. And last verse makes on, it will let him thus alone. All men will believe on him. And the Romans shall come and take
take away both our place and nation. God bless His word and allow me to preach to you this message based on the dimensions of our deliverance. I request Pastor Sheng for the word, for the prayer. Hallelujah, praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, let us see your glory today. Hallelujah, Lord. Let us experience your goodness, your deliverance, oh God, your fresh anointing. Without you, Jesus, we can do nothing. Blessed be your words, oh God. Salamat for your servant. Use him mightily for your glory, Brother Julie, your Lord. And bless all your people, oh God, with your own ears, with an open heart, oh God, with our eyes, hallelujah, with our clapping of hands, Lord, that we will respond your words, oh God, today, that we will, Lord, hallelujah, feel your presence upon delivering your words. Salamat, revelation, power, anointing, Lord. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang gituwag niya pasalamatan sa dati mong pampamuhan. Diya lamang si mga lang itong pangalan. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang atong buhi ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dimensions of our deliverance. Hallelujah. Praise God. The word dimension, may exon, it means immeasurable extent of some kind. In physics, may exon ato masabtan dali kaningakain may exon, it is land kung sa iyang gitason, kung sa iyang gilap doon tawid mga exon, kung sa iyang depth, kung sa iyang gilawon, kung sa iyang height, kung sa iyang gihabugon mga exon. But dili ta na hisgutan nga dapit mga exon, ako lang nagasulti. Praise God. Kay ang dimension nga, kung gusto nga i-emphasize mga exon, dimension means that it is an aspect or feature of a situation, Praise God. problem, or a thing. Usa ka aspeto mga exon, praise God, sa usa ka sitwasyon, usa ka problema, issue, usa ka butang. So kung mag-hisgot ang aspeto mga exon, siguro ato masabtan ng feature. Kaya ato cellphone doon na siya yung nagkalailain yung mga features. Amen. And same thing, praise God, sa itong pagpangalagan, there are a lot of features that we need to remember. Amen. There are a lot of aspects that we need to remember as a Christian mga exon. So therefore, praise God, hallelujah, in this morning, praise God, atong kinahanglan na sabtor na igsuon, praise God, nga dunay mga aspeto sa atong kaluwasan. There is a dimension to our deliverance. Amen. So usa nato isgutan kung unsa kining first dimension nga igsuon, ato usang isgutan, praise the Lord, hallelujah, kung unsa ang status ni Lazarus mga igsoon. As you all know mga kapatid, praise God, sa itong nabasa, praise the Lord, ang mga tao mga igsoon or the people think, naghunahuna sila that Lazarus was already dead. But for God, Jesus Christ mga igsoon, He was just sleeping. In John chapter 11, verse 11, inyong mabasa mga igsoon that Jesus Christ claimed mga igsoon or said these things, said He, and after that He saith unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Muadto siya para bukawon si Lazarus. So imagine mga kapatid, praise God, even sa itong panahon, kita sa itong mga kaugalingon, ingon nga tao, doon na tayo panghuna-huna, nga basta ang tao dili na magaliho, ang tao, hallelujah, wala na gininhawa, ang tao mga igsoon, patay na. Amen. But for God, He was just sleeping. Praise God. So kung atong sabton mga igsoon, praise God, hallelujah, the word sleep or sleeping mga igsoon, it is just only a long span of time of rest. O taas na
pahuway mga igsuon. Praise God. Sa lain pa nga istorya, ang katulog mao'y kumpletong pahuway. Lord, sleep is a complete rest mga igsuon. So kung natulog deta, nakapahuway ta kumplito, nakapahuway ta sa taas na panahon. Now let us connect that into our spiritual life mga igsuon. Sometimes sa ato ang pagpangalagan, dili malikayan, nga isip usa ka Kristohanon nga dunay kagnalidad, adunay pagkatawhanan mga igsuon, maluyatas mga butang, maluyatas sa butanon mga butang, maluyatas sa itong mga kaigsuon na nasilinag kadaiya ng mga batasan, maluyatas sa dagang mga problema niining kalibutan na, maproblema ta sa kwarta mga igsuon. Hallelujah. And sometimes because of the tired feeling, my soul, we just want to sleep. Gusto lang kumatulog. Muna usahay sa imo ang pag-ampo, imo nang gikatulgan. Ang imo mapapasa sa ibigan, imo nang gikatulgan. Ang kagasig sa imo pagpangalagad, imo nang gikatulgan. So, I'm telling you now, hallelujah, praise God. Bisang taliwala sa imong paglaylay, bisang taliwala sa imong pagluya-luya, bisang taliwala sa dagang mga butang na mapakyasan na imong nabuhat, nagpatak na imong kamar na katulupon sa imong pagpangalagad. But we have God, we have Jesus, that will not allow you to sleep in a long span of time. Dili ka pasagdan sa Diyos na matulog sa taas na higayon. Dili ka pasagdan sa Diyos na magpapiling sa imong sitwasyon na nakatulog sa pagpakalag. Kung sa kamaayo, Ginoo, sa tumating na banda, na bisan nagpakiesta, bisan nagpulang ta, adunay Diyos na nagapubog na nato sa dagang mga layo. Adunay Diyos na kanunay nagatuktok sa tumakasita. Francis Banon, Francis Padayon, hallelujah. Nasa itong mga kinabuhi, mga igsoon, praise God, hallelujah. Kanina itong mga pagkakapoy, mga igsoon, grasya na lang yun nga natay Ginoo nga di mo sugot nga magpapiling That's right. Hallelujah. Kung hindi mo duka-duka sa pagpangalaga. Praise the Lord. Hallelujah, praise God. Kung sa kanindot, nakapatiyon ka sa Ginoo. Saya ang mga wake up call sa itong kinabuhi. Kung sa lain pa na istorya, our God is just like an alarm clock. Ang kanabitong lami na kayo yung hinanong mga igsoon, but there was kaanay panahon nga mo kalit lang og tingog ang mga butang nga magpahinumdum ka na to. O ka ng mga butang nga mauna mga igsoon, praise God, hallelujah. Ang first dimension sa itong Ginoo. Praise God. Sa mga igsoon. Di pa na mo ang first dimension, but it is a way of God to contact us, to call us mga igsoon. Praise God. So sa akong pag-istorya mga igsoon na gitawag ta sa Ginoo, gipukaw ta sa Ginoo. And the Hallelujah. first dimension for our deliverance is to respond for the call ng Yes. igsoon. Hallelujah. Kinahanglan ka na utupag sa tawag sa Ginoo. Yes. Kinahanglan ka na manumbaling sa mga pagpanugtog sa Ginoo. That's right. Amen. Sometimes mga igsoon sa itong mga kinabuhi, God call us mga igsoon, praise God, through dreams. Padagpo, That's right. That's right. That's right. Tawag na sa itong damgo mo sa ayan lahat. Nagot na higayon mga igsoon, nilamig ang hinanaw ko niya, wala kay simbahay, padaggohon kas Ginoo. Lord. Lamig kayo imong pagdayag sa simbahan. Hallelujah. Isa-isa dito, naaga ka sa Catherine igsoon. Naaga ka dito ng mga That's right. Hallelujah. pagtulong ng mga kasikasin. Kung naikatulong na ka, naikatulong na Yes. kasi tutawag ka sa Diyos. Pinakis mga pagkanto, pinakis mga pananaw. Usang ka dito kami. May mga pananaw ba? Abi na ako, nga mo exist lang sa mga tao. Kanang walay kaon? Ano napasuhan ba? Na nakakita ng lain-lain ng mga butang na kalot sa di, na bitaw. Pagdili na yung mga igsoon, sometimes God
show us vision mga igsuon to remind us that you need to go back to church, that you need to go back to your prayer life, that you need to focus on your Bible readings, that you need to focus on the ministry of God given unto you. Pahatagan kang mga pananawon para dasigon ka igsuon. And sometimes kani mo'y pinakanindong mga igsuon, praise the Lord, di sa kasa ka mo abuti kini mawala. Kay naipanahon mga igsuon, kung klase ba po pero siguro at kung simba sa Renao, pero pag-aaya sa Lord, kalit bitaw ng tukar ng kanang word, kalibutan nun ha, pero kalit din ng kanang tukar mga igsuon ba kaning sa itong amita mga igsuon, amazing place. Di na mga igsuon, makainyong ka sa taliwala sa imo ang kalaay, pahinumduman ka mga awit mga igsuon. Pagkawon ka sa mga awit, pagkawon ka sa mga lindog ng mga alawiton na imong naganahan, na para nimo, mautong mga awitan ni dasin na ako kaniadto sa pag-upakong ng alagan, mautong mga awitan ako mainumduman, mapanahon na ako sa kasalanan, mainumduman ako ang mga lindog na awit sa inyo, na nagkabasig sa pamamalan. So, be a wake-up call for each of us. Yes, hallelujah. And next week, so, kanimo dito, bisag imuhang kalibitaw, nagsakay ka ron, or naabot ka sa mga establishments, may igsuon, may buong na lang ka, nga nakay makalito, mukha siya mong attention, nga parehatong nagsuroy-suroy ko sa City Mall mga igsuon. Kita ko picture frame, hindi kay verse dito mga igsuon. Ako, Lord, di judenta ka igiyas sa imong mga pagbugaw. Kay ako nakatulog na ko sa kong pagpangalagad Ginoo, pero imo kong ipahinumduman pinaagi sa bersikulo na nakapilit sa mga picture frame na igsuon na kanyang Lord. Pagpapaayo din mo sa kong kinabuhi. Muna ka ka ng mga Bible verses mga igsuon, inyong ginasag-o, bisagwan inyong nasag-o, sometimes himuon ang wake-up call sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. In a very unexpected way, mga igsoon. Makadami ito, di ka mag-expect mo ang classmate nga, kanang murag 8 years kay di mo to Ginoo, tapos inon talaga, ikaw pa nagsipa-sipa, matangka na pag-ingon diya sa Biblia. Yuwan ka ba, tagang versikulo, duman ka na siya, takas, mo ang mga actions na igsoon. So muna magpasalamat ta, nga ni-exist ang mga versikulo para nga itong makalag na nagkaluyan, nagtubak sa pagpangalagan, gusto pagbalik na igsoon sa mga tulong sa inyo. Hallelujah, sa buwan nato i-expect, pero nag-aatag ang Diyos ng mga panalangin sa itong mga kinabuhi. Next thing may igsoon, sa mga nagigayingon, galing mong mga friend, kausahay, galing bisag dili gud kay nato ingon na suod sa church or ano na alam sa eskwelahan go ba nato sa trabaho ba karon nimo ka maigsuon bisag wala sa simbahan kalitan kay istorya og mga Panginoong maigsuon wala di ka makaligay hindi ikaw nga naglaylay sa mong pagsimba naglaylay sa mong pagpangalagad siyempre mahinumdum ikaw tanaw niya para makatumbay sa ka ba sa iyang ibang istorya and sometimes kanilang istorya nasa ni sila yung mga simbiyan and na kay feeling na gusto nyo i-correct ba? So, kanang na feeling maigsuon, it is a wake-up call of God maigsuon. Pahinumduman that you need to correct people using the Word of God. You need to preach the Word of God so that their soul, ang ilang makalag maigsuon, masayod sa kung sa kamatuoran. Wala pasalamatin na nimuha mga higala nga pahinumduman kagalit mahitungod sa mga butang sa Ginoo. And sometimes maigsuon kani mo'y pinakapait na pahinumdum mo mga wake-up calls sa Ginoo. Mga balabihan. May gulong ka, kumplito ko sa vitamins high blood, kumplito sa vitamins para sa kumplito ka sa mga takbal, mga igsuon, pero nagyan mong kay balatian mga igsuon. You need to ask for yourself, what did you do? Nganong naay something na murag nagkalailay din na sa iyong kinasuluran. And God wants to wake you up. Bukawon ka sa Diyos that you need to trust Him. He is your great healer. Bisag unsa pa na kanindot ang mga tambal na nimbinto ni kalibutan na huwag makalabaw sa kahog sa tuma. God is calling you and that is the kanang
Hallelujah, mga igsoon, praise God, nga usa ka nindot nga butang sa itong mga kinabuhi. And the first dimension for that, mga igsoon, is we need to respond for His call. Kumantay ka mga igsoon sa bago pa ka ng alagad o ang dilig ka, wag ka natawag ini nga iglesia mga igsoon, but sa una ni mo ba nga pagpangalagad, praise the Lord, hallelujah, God is calling you through people nga nagapanghatag og tracts, through people nga naga-share kanimo og mga Bible verses, gidasig ka ngadto sa church. That is the call of God. Gusto na kang baguhon sa Ginoo. And you respond for that call. Mo nang nakakadiri karon. Salamat sa Diyos. Ang iyong pag-respond mga igsoon, praise God, hallelujah. Ipag-uwi mo una-una. Ipag-uwi mo kasing-kasing mga igsoon. So dinhan nato masabtan nga kay tawag sa Ginoo, praise God, hallelujah. Wala pasabot nga ay kuyog na sa simbahan, minaw na ka sa iyang mga bulog, nalingkod na nakaroon, minaw karon din ha mga igsoon, praise God. Nahibalo na ka kung sa one God, nahibalo na ka kung sa mga buta, may tungkol sa pagkabalaan, may tungkol sa tithes and offering and everything, mga igsoon, nahibalo na ka. But wala pa rin mo nabuhat ang usa ka buta ang kinahanglan kang mugawas sa imong lugmanan. Kaya I'm talking mga igsoon, living inside the cave mga igsoon is believe, praise God, is a dwelling place of animals. Katulganan sa mga hayop, mga mananap, mga igsoon. So kung kita naglaay-laay ta sa itong pagpangalagan, naglaay-laay ta sa itong mga pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Biblia, at din ta sa itong hiding place, at itong dwelling place na mawang langog, na mawang cave, mga igsoon. Muna you think, nagsimba naman ko, anak ko dyan karon, but no, mga igsoon. You are in a cave where nanaay, tahimik. There is darkness in the cave. In the cave, mga igsoon, at dunay nagkadai ang mga baho dito, mga biyak sa mga mananap, mga igsoon. And you think you can live in a cave, mga igsoon, makabuyok ka sa kalang mo? No, sir, bisan pag sa imo una kasing-kasing, nakadawat ako sa one God doctrine, nakaibalo na ko ungod sa mga bersikulo sa Biblia, but it is not enough, mga igsoon. You need to step out from the cave. You need to step out from the cave, mga igsoon. And that is your first, second dimension, mga igsoon. Stepping out, paggawas, gikan sa langog, mga igsoon. And if we talk about baptism, hallelujah, praise God, di ba mga igsoon, sa diyan nga mga babaptize na mga igsoon, o sa diyan nga naminaw ta sa pulong sa Ginoo, we respond to the call of God. And after we respond to the call of God, we buried ourselves, mga igsoon, dinha sa tubig. Kilubong nato nga itong kaugalingon dinha sa tubig. O sa kinahanglan tang mo, asar mahugasan ang itong masala, mga igsoon. The same thing applies to cave, mga igsoon. We need to step out from the cave, mga igsoon. Ang biyaan, ang kangitlit sa kalibutan, para biyaan ang mga kasalanan nga na madi na makita dito sa cave. Ito, ngit-ngit, ugod sa yung ibuwal dito, ngit-ngit, manwagi makakita. Una, you need to step out. Kinahanglan ka nga mugawas sa mong langaw, mga igsoon. And that is your second dimension. You need to step out from darkness. You need to step out from your sin. Kinahanglan ka ng tanan mo. Gawas sa iyong pagpapasala. Gawas sa pagtuyo na mangingit. Gawas sa pagtuyo, mga igsoon. Nagpili maayo sa tubakan sa itong Ginoo sa Kristo. So imagine, my igsoon, praise God, sa Joshua, my igsoon, praise God, Joshua chapter 10 verse 16, a cave, mga igsoon, is a some place, or gitawag siya hiding place, my igsoon. Sa Joshua chapter 10 verse 16, adunay pulong din nga, adunay 5 kahari, mga igsoon, nga sa diyan, gikupat sila ni Joshua, mindalagan sila, mga igsoon, o silang pagdalagan, mitagod sila sa mga langog, sa Maganda mga igsoon. Kung silang pagtago dito na balawan ni Joshua, when they hid themselves in the cave, ningon si Joshua, atangi o bato ang bangkag sa mga langog. So a cave
once became their hiding place, but now it became a prison. Prisuhan sa mga nindagan, mga igsoon. Sometimes kaning atong langgong mga igsoon sa itong mga kinabuhi. Kaning naglailay tali sa kong simba at to sa kos kinahitan at to sa kos mga kalibutan ng mga butang. Mutagog ta sa presensya sa Ginoo. Mutagog ta sa mga pagsimba. Mutagog ta sa itong mga kaigsuunan. Be careful of that. Because your cave might become your prison. Pwede na nimong maprisuhan mga igsuon. And imagine, praise God, lima kahari na nagtago agoy na priso. Una mga igso, sa itong kinabuhi, di ta mag-kumpiyansa ni magligay-ligay tas mapagsimba. Di ta magligay-ligay sa mapagpangalagan mga igso. Kaya di ta magdalo kung ano sa kapriso mga igso sa mga ilangot. Di ta mahibalo. Masihatan na nila ang atong purlahan na makapaligtas presensya sa inyo. Be careful for your grave, mga igsoon. Because your cave, ang nahitabo nila, mga igsoon, nahimo nilang prisuhan. But after that, ang ilang prisuhan, nahimo po nila alumnanan, mga igsoon. Kaya sa liyang gipatay sila ni Joshua, mga igsoon, sa liyang gipagawa sila o gipapatay. Gibalik sila pagsulod sa mga langog, o ang langog nahimo nilang lumnanan. Muna kinahanglan tang mag-amping mga igsoon. We need to step out from that cave. The second dimension of our deliverance ay kaduhang aspeto sa itong kaluwasan mga igsoon. Mao ang paggawas sa mga kalibutan ng mga butang. Mao ang paggawas sa mga butang na dili-iya sa Diyos. Sa paggawas nato sa kaligid na kalibutan na. Ang paggawas nato sa mga butang na di makapahimaya sa batas sa Ginoo. Do not hide in the cave. Do not let the cave become your prison. Do not let yourself consume by the cave. Ayaw pasagdi na murag kauno na imong kinabuhi. Dihang sunod sa langog mga igsoon. Step out. Gawas mga igsoon. Muna itinahanglan sa itong mga kinabuhi. And I'm talking, praise God, hallelujah. Balikan na itong bautismo mga igsoon. Yes, after imo nga nabaptize mga igsoon, praise God, you step out from the grave. Nakagawas na ka sa mga langog. But, bisan pag nakagawas na ka mga igsoon, there's something na nagpapilit hapon sa inyong kinabuhi. And I'm talking about the grave clothes. Ang pindahin na nagagapos sa kamot o sa piil ni Lazaro mga igsoon. Kasalihang gitawag sa Diyos, Lazarus, come forth! Nigawas doon si Lazarus from the cave mga igsoon, from the grave. Hallelujah! He called out Lazarus from the grave mga igsoon. But sadly, atong nabasa mga igsoon, nga naputos gihapon si Lazarus sa mga pindahin. Sometimes mga igsoon, praise God, hallelujah, isang paggawas na ka sa kalibutan ng mga butang, ay mong kasing-kasing na nagpabigay mo mga tihapon, naghinapos sa mga bintang, sa mga kalibutan ng mga pamunaw na ginapos niya ako ng mong tiilog ka mo. Hindi ka ganahan ka mo, dahil di ka ganahan ka mo, hatag sa mga 100%. Tingnan mo, great verse mga kapatid, ang tingin ni mong kinabuhi na kinahanglan, ito na niyo mga great clothes mga kapatid. Ayaw pasagdi na magsulong, yabon ka sa sininas o sa kapatay. Gibuhi ka na sa Diyos. God resurrected you. Gibuhi ka na sa Diyos. Ipanaw ka na sa Diyos. Ginuwas ka na. Ikaw sa kalimutan. Gilala. Sila pagkinalaan. Kahayag. Kung ngayon, napanaw ka na. Pero ayaw pagpapilin na nagsulong, yabon ka sa karaan ng kinabuhi. Iyong kapatay. Take off your great clothes. Tanda ang mga pinakain. Tanda ang mga tapos. Hallelujah. Praise God. But let me correct one thing, my igsoon, di ta makatangtang sa tungkaw galing mong kapos. Di ta makatangtang sa kaugaling mo na itong mga pindahin, my igsoon. Di sa pag-unsaw na ito naglumlot, ang mga great clothes di na siya mapanpan sa tungkaw galing mong kusog o pagpaningkamon. So muna maningot si Jesus Christ, hallelujah, as we read my igsoon. He said, unto them, loose him and let
kinahanglan maigsuon nato ang mga kaigsuonan nato nga tabangan ta nila sa pagpadpad sa mga great clothes nga nakagapos sa mga kinabuhi ang karangan nato mapagmuna-una na kinahanglan ta sa tabang sa mga kaigsuonan ay nagkatapag karon sila may magdadasig ka rin mo. Mga kapatid, hallelujah, praise God. If you have the word of God in you, you can easily use that to slash ka para abison, hiwaon ang mga great clothes mga igsoon. I am talking to the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang espada sa Espiritu ang mga pulong sa Ginoo, may makatapag sa pagpadpad sa mga nagagapos sa tumawag sa Kailangan ng igsuonan, karoon na nagkakasing pag-ibig, kasi ka sa mga pulong sa Ginoo, kasi ka pag pinapakailan ka lang. That is the third dimension, my soul. Praise the Lord. Hallelujah. We need our brethren to help us, my soul. Di na nato mahimo sa itong mga kaugalingon. Pero kung na nato mga kaigsunan, na nagatapang na nato, nagadasig pinaagi sa pulong sa Ginoo. I believe, mga kapatid, mga itong mga balikro, mga panguna-una, nga nagapos sa mga karaang, mga putang, matangtang ng tanan, pinaagi sa itong mga kaigsunan. Pinaagi sa itong pagligot sa itong kaugalingon, sa kanunay, mapag-atend sa mga kaigsunan, sa kanunay, mapag-atend sa mga puluhan, na makapadasig ka na ito. Imagine, so, natin natin sa Bible, malakayayan ito sa mga Bible study, layo kayo. Pero sabihan na nga nagdasin kang igsoon through the help of your brethren, pinagi sa tabang sa mga kaigsuonan. Hallelujah, praise God. Pisagot sa kalayo ang kabugiran, pisagot sa kalayo ang atong pag-atuan mga igsuon, mga pangkarana sa panahon na na'y mag-birthday, at tuon mga igsuon, wala'y kapoy na bation, wala'y dugang na bation. It is the feeling mga igsuon, na walang makagampaman, ang mga kaigsuonan, na puno sa kalang Espiritu, puno sa kahon sa Ginoo, puno sa mga pulong sa Ginoo. Muna mga igsoon sa itong kinabuhi, praise God, hallelujah. We need our brethren, hallelujah. Dili na di mo mahimo nga ikaw lang sa imong kaugalingon. Kung nasilo man ka sa imong kaigsuonan, praise God. Kikinahanglan nato ang pagpinasaylo ay mga igsuon. Kimagon sa mananay, nagtatapos sa itong mga kasing-kasing na garbo. Nagtatapos sa itong mga unang-unang na pagpataas. Di ko na makatapang sa paghatag ka na itong kagawasan sa paglibo mga igsuon. Kumantay ka basta na kay kasilog sa simbahan, pero lisod kay kilingin, lisod kay kilingin mga igsuon. Pero to God be the glory, kung doon na tayo humble spirit, kamawag mo pa sa inyo sa mga kaigsuonan. Hallelujah, praise God. Nakauga na to, sila na tuloy pakiyo mga igsuon. Makita na to, nito nilang mga pag-isip. Kauga na to sila sa mga pagkay. Muna itong mga kaigsuonan. Itong mga pastor, ikaw mahani mong mga elders ng igsoon, sila'y nagtatapang ka na ito na malipod na. Your third dimension, hallelujah, praise God, di na mahimo, maposible mga igsoon, kung maghuna-huna ka lang, ay kaya ko. Ilagong yung tabang yung kira ko. No, sir. Di yun na niyo mo pwede himoon na kinahanglan taong katabang mga igsoon. And at the moment na makita sa katawhan mga igsoon, hallelujah, na ikaw na pagparang pinagi sa mga katabang na nahimong instrumento sa Ginoo mga igsoon, your resurrection will become your testimony mga igsoon. Ang mong pagkapanhaw, ang mong pagkawas gikan sa lamo, mahimo ko sa kanindot na pagpapatuon nato sa laing tao mga igsoon. And I am talking, praise God, that there is power for your testimony, mga kapatid. Wala kang gitawag gikan sa Diyos, wala kang gitawag sa Diyos gikan sa langom, wala kang gitawag sa Diyos gikan sa lugnanan, para lang magpositive pretty, mga igsoon. Gitawag ka sa Diyos because God has a purpose for you. And the purpose of God, hallelujah, praise the Lord, is to use you as His tool, hallelujah, to extend His glory, para ipakita iyang himaya nato sa
nga tawhan mo igsoon. Sa atong nabasa mo igsoon, katulo na isgutan ang word na believe. In the book of John, my igsoon, as for your information, hallelujah, praise God. The book of John, praise God. Giswag ni John, my igsoon, praise the Lord, for the sole purpose nga ang tao, ang mga katawhan, my igsoon, magatuo nga naay Ginoo o kana nga Ginoo, mga tong Ginoo Hesus Kristo. So imagine, praise God, hallelujah. Ang imo diya ay pag-respond sa call sa Ginoo, ang imong pagtubag sa tawag sa Dios, o ang imong pag-escape, pag-step out nga gikan sa langop, mga igsoon, o pagpabadbad, hallelujah, sa mga pindahin. Usa lang din ang mga proseso aron ipanayag sa ngadto sa katawan nga kinahanglan silang mga tuo nga agong Dios nga kapanahon kanato gikan sa mga patay. Bago na ko karon na pinuka. Hallelujah, praise God. Kung ikaw karon igsoon, ang imong kinabuhi ang imong kinabuhi maigsoon. Wala ni na sulang malang na niabot sa kalibutan. Ano na kay purpose? Gitawag ka sa Ginoo para niya ng mga putana. Muna nga ikaw, wala na kay kwenta ni kalibutan. Amen. Praise God. Sa imong kinabuhi mga igsoon, praise God, hallelujah. Ang pagtuo nato ang pagpakita nato, ang pagpadayag nato sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa itong mga kinabuhi. Kung sa kadako, makalipay sa Ginoo, makitang tanan, hallelujah, praise God, makita na nakapadayag sa iyang himaya. So I'm telling you now, mga kapatid, kung ikaw nakagawas na gikan sa langom, ayaw na pag kinabuhi ka na apakas sa langom. Kung ikaw nakagawas na gikan sa imong grave, mga kapatid, kung ikaw na step out na sa imong cave, mga kapatid, hallelujah, praise God, ayaw na pagbalik sa imong karaan na kinabuhi. Ayaw na pagsulog, pagbalik sa imong grave clothes. Ayaw na pagpakita, mga igsoon na nagpalaylay, pagkapagtulong-tulong, baka sa imong pagpakalaga. Pero ang panahon, kumalibot ka, ang panahon, kumalibot ka, mga kaigsoon. Kaya ako Ginoo, ang ipapit, kapit na mo ka, igsoon. Muna as the end, mga kapatid, hallelujah, praise God. Kanang imong gibati karon, praise the Lord, nga ikaw murag nagduda sa imong kaugalingon sa mga kay purpose sa Ginoo nganong naamang mo karon sa simbahan. I'm telling you, kapatid, bisag wa pa nimo nasayri sa imong kaugalingon, pero sultihan ko ikaw ang purpose na naakadin karon para himayaon o ipanayag ang himaya sa Ginoo. Muna atagi sila sa kinabuhi sa interior life, hallelujah, para himayaon ng Diyos ipanayag sa imong kinabuhi. Lord, I am here to glorify you. Huwag kailangan tagaluan para himayaon ng Ginoo. Pagpanintutan ng Jesus. As you worship God, hallelujah, surrender your life, ihatagin mong kinabuhi. Lord, huwag ko lang tinuwa. Tuodan ko na ko'y mga kapangyasan, pero tayo wala sa mga kapangyasan. Di mo kong kitawag, kung pinagi niya na natawag. Lord, alam kong magtubag, para makita sa katawan, ang imong himaya, hallelujah, praise God. Ikaw ang Diyos, matunay na pagpangibot ma, minsan taliwala sa mga katawan, adunay kapangyasan, nagatawag yapon ka. The glory of God, hallelujah, will envelop those people. Handang nga mag-surrender siyang tawagin mo. God will praise you, hallelujah. Ang gugma sa Diyos na nagtawag kanimo igsoon, ang gugma sa Diyos na gusto kaniyang pag-closer, ikat sa mga ngipin ng lakaw, hatagan kaniya, o kahayag igsoon, hallelujah, praise God. Para na mag-imaya niya pangalan, para na sa iyong kinabuhi, iyong ihatag, na ikaw o sa kayo instrumento sa Diyos na maghahatag o kayo maya tiyakan niyo. The dimensions of your deliverance, hallelujah. Ang mga aspekto sa iyong kaluwasan, tuwid the Lord, hallelujah. Alam na sa kayo mayaan sa Ginoo. If you respond to the call of God, wala lain. Kung ikaw nag-drive sa Ginoo, gawas ka sa mong langop,
of those great clothes. Tantangan ko yung mga nagagapos na mo. Ayaw ipataas sa iyong kambalingon. Dili ka mong panahon. Ay pataas na ito atong mga kinabuhan. Kung muna ay napati ang mga kinapos, ay manakakot sa mga pagkakapag. Kung muna ay napati, ay napili ang napos sa mga pagkakapag. Anong yung baba? Hindi mo napati, hindi mo lang nakakapos sa mga pagkakapag. Oh, hallelujah, praise God. You just need to glorify God, and you will see His miracle. Mga kapos, ang mga tanikala na nagapukos kanimo, mga tantang ng tanan, mga waktang na sa mga kinabuhi, katagay ka kawasan sa iyo. Himayaan ang Diyos sa mga kinabuhi sa iyo. Deliverance is to glorify our God. You need to respond for His throne. Kung ikaw nalalay, tumagaan Diyos, ipakita mo kasi, ipakita mo kabuti sa pagkabaw sa mga kasi ipakita ka na ang kabuti sa ministry sa iyo. Di ang tawa ng maya, kundi ang Diyos na nakita, hallelujah. Kaya masaktan ang Diyos na itong ialaga, hallelujah. Kanunay nakahatag ng kahok sa mga katawan. Nabisa sa katawan ng pag-uya na. Pero tungkol sa pagkasip, kahok sa pagkasip, nakapagilog sa pagkasip-kasip. Nakimaya ang Diyos sa diyang na-response ka sa pagbuhat sa iyang mga ministry. Na-response ka sa pagbuhat, hallelujah. The moment we step out from our cave, the moment we step out from darkness, sa diyang ibiyang ka, ikan sa tong karaan ng kinabuhi, sa tong pangit na kinabuhi, sa tong pilit, natawag nato mga salamat. The moment you step out, hallelujah, bisag sa mata sa tao, makasasala ka, lugaw ka, pero sa mata sa nagpamangin. Hallelujah, praise God. Kusa ka nakadaog yun. You are an overcomer. Hallelujah. Nakadaog yun ka. Kung nahimaya. Sa mga bigawas pa. Sa loob kami. Hallelujah, kapatid. Tulad mabuhita sa mga makasilat ng dobitan. Now is the time to step out. And the moment you step out, you surrender yourself. And as you surrender yourself, God will be glorified. Ang Diyos na magkailangan walang nagtikuhan. Napakaulawan ka. Ipang hallelujah. Kitang niya sa among sa kaulawan. Napakatakan ka. Hallelujah. Sa lingkod mo na natumod, niya ikaw sa tapos. Himaya ang Diyos. Ay kumuha ka niya tao ka. Hallelujah. Di ka masunod sa pan. Di ka ulakaw. Parang magawas kang lamog sa mong ginawa. Glorify God. Hallelujah. Ano na siya makakawa na isuko. Anong tapangan ka sa pagpagpag sa mga bintana. Tapangan ka sa mga pagpagpag sa mga greatness. Glorify God for those people. Hallelujah. And that people is our brother. Na atong makaiksunan. Na nagpapagpagpag. Abang ka namin. Kasi tayo mong ginagawa sa ating mga ginagawa. Sila para pagpalag na mag-exude. We are so thankful to the presence of our God. We are so thankful, hallelujah, for the fellowship of God. Sa ganito, kung natin makawag ng best friend, kung natin makawag ng mga suot ng mga higala, pero yung magpapura, mapumaki mong kaigsudan sa simbahan, kung magkakata kung dito na advice, pag-atak ka rin mong mga pagkasin, ay mo trobot na soul, ay mo
Glorify God through those brethren. No worries na hindi na ma-extend sa ilang plan. Dili ba na pagpasibukan ng ilang kaugalipon? Pero baka himayaon po niyang Ginoo. So imagine, we are doing all these things. Hallelujah for the sole purpose, and that is to glorify God. Those dimensions, this is important. It is important to glorify God. Himayaan Diyos sa pinabuhi. Hindi ka magkakaroon ng nakaya rin mo. Di na namin mo makaya exon. Dahil Diyos, umagpagalan pa matabang para magparangkas mga po. All you need to do to give thanks to God and glorify Him. Hallelujah. Himayaan Diyos. Hallelujah. Praise God. Kasi may response ka sa tawag sa pagpamotis mo. Hallelujah. You are willing to give up yourself sa pinakasabaw mismo. And now you are enjoying all of this. And ginano mo, pinasahi na kalipay, marilang mo matutang-tamang sa kalimutan pa kayo kay kalipay, pumatik pa yung mga makalipay outside, makalipay lang natin sa bilang mga ganyan. Pero natong kalipay na kapatid sa sunod sa simbahan, hallelujah, praise God, it is so priceless. You feel the joy. You want to give praise to God. You want to glorify God in the time.